Hi guys, samahan nyo guys gumawa ng video reaction. Syempre dito dito sa ating YouTube channel at medyo bago lang po itong ating reaction video Ito po kasi bago pala tayo mag-start gusto ko muna shoutout lahat ng mga subscribers and viewers po natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre shoutout din po natin ang buong team Kalingap sa pangunahan ko Bal Santos Patubang, Ate Edna at syempre ni Kalingap Rob. And syempre sa lahat ng mga solid supporters po natin and viewers sa channel natin, shoutout po sa inyo. At maging yung mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. So ito po actually nagbabrowse ako kanina, and then nakita ko po ito nakita ko tong issue kay Dave. Kasi itong, alam nyo po, kung for your information, napasubscribe ako noon kay Tekram because of this content niya kay Dave. At talagang marami talagang na-inspired, maraming naiyak sa kwento ni Dave. And at the same time, maraming humanga sa ginawa ni Tatay Tekram dito sa batang to. At ako po, isa ako doon sa mga humanga kay Tekram din. Nakita ko paano niya din to pinalaki tong batang to. Talagang tinulungan niya sa kahirapan at yun nga, and nagulat lang po ako kasi nagulat ako, iba rin kasama ni Dave, hindi na si Tatay Tekram. Itong mga, hindi ko alam kung sino tong babaeng to, kung sino siya. And then binasa ko yung mga comment section, nagulat ako is meron palang issue dito sa ni Tekram. So try pa natin i-react po to guys at sana samahan ninyo ako at tara, simulan natin to at tara, let's bagets. Lord Deville solid supporters, Cagayan Valley Group, I challenge you 3,322,000 plus 300 353 more or less, that is 700. So pinutol, so nagko-compute sila dito based dito sa video, nagko-compute sila yung mga pera na nalikom ba yan? Wala na yun dyan. Ako ate unang makating na lechon Pwede rin, why not? Hindi. May seafoods pa, galing sa loan yun. Wala kang ng balat na tululaway. Ako mo. Pa-shoutout na para shoutout din po kayo si Sana. Hindi po ba nasabi kay Yulalya magkano? Ay, 20,000 po. Kay Tita Susana Kagwachi, 4,000. Sige. Tita Olive Chan, 6,000. Ma Yolanda Macario, 1,000. Rizal. So, putunin ko lang guys. So, ako sa nakikita ko ngayon is meron siyang kasama dito mga matatandang babae. Okay? Tapos it turns out, may mga binabasa din siya, shoutout niya. Ito yung mga nagbibigay siguro sa kanya ng pera, Binabanggit niya yung presyo and then pangalan. So normally ginagawa din po ito sa lahat ng community, di ba? So pag may mga sponsor, magbibigay ng pera and then babanggitin mo yung pangalan. So ibig sabihin, mga sponsor to, okay? Or mga supporters mo din, okay? Laro ko, 8,500. Tita Naret Gambao, 7,500. Tita Melanie. So matanda rin yung yung kasama niya. Dulnuan, 3,000. Tita Melanie Katakutan. Parang tulala ko po. Kilala mo yan? 1,000. Melanie Katakutan. Parang kilala ko to. Mama, kilala niya. Oh, so talagang sponsor to, itong sinasabi niya. Ito na ako, hindi ang pangalan. Tita Alma Elvira, Pitate, 4,234. TH of Davao, 12,960. Tita Carmen Asuncion, 4,000. Tita Ellen Placido, 6,000. Tita Jovita Raha, 5,100. Kala ko nasa... Kala ko ba pupunta na siya? Ikaw makakarating na kasi. Sayang. Tita Adela. Pero nakahanda na siya. Tita Adela Kate Aroy, 3,000. Tita Marlene Gonzalez, 1,000. Tita Marcelina Kasuga, 5,000. Tita Flordarisa Malaya, 1,000. Tita Elvira Slav Channel. So ito, napapansin ko to guys, putulin po natin. So lumalabas, sponsor to, mga supporters niya and sponsor. So malinaw to, talagang ang dami niya binabanggit, ang dami nagbibigay, okay. 9,756. Tita Lalaki, Janice Noel 1,000. 207 Tita Anila Bacanya, 40,000. Tita Elena Villa, 11,200.
70s. Ninong Stephen Montealdo, 45,000. Ninang Elda Solis, 10,000. Tita Marley Fontanalia, 3,000. Tita Aurea Baltasar, 500. Tita Imelda Buena, 500. Tita Clea Ficos Costales, 1,000. Tita Maria Cheryl Sabordino, 2,000. Tita Imelda Buena, 500. Tita Lian Laboy, 23,300. Ninang Lovely Daisy Channel, 1,000 pesos. Of the total, Nagiyawan sila nung binanggit yung 100,000. Di ba? Okay. Challenge No, mo. I don't have any cash, but I'm very much compensated because of you. Yes. Yung effort mo, wala pong makakatulad nun. And aside from, basta, ninang ihanap po ako ni Minister Kaya, yung kanya, yun. Ang gagawin ko lang dyan sa Nevada is to gabi-gabi nasa casino. bilis kaya mo Ako marunong magtimpla ng kahit na kape. Rex mo, sino nagsabi na dodoblehin yung bigay ng Lovely Daisy? Challenge. I will challenge who said. Hindi BSN. sira ako na, I'm BSN. sorry. The one who said na dodoblehin ang ibibigay kay Dave na galing sa Lordville Solid Supporters Cagayan Valley Group, I challenge you 3,322,000 plus 300 353 more or less, that is 700,000. Ngayon na, Doblehin mo. doblehin mo. Yan siya na guys ha. Alam mo sa lahat ng ganito ata talaga sa mundo ng social media masakit man sabihin, minsan totoo lang guys yung mga sponsor gantong ugali. Hindi ko naman nila lahat. Palakihan sila ng bigay Medyo kinakabahan ako dito guys, sa totoo lang. Parang china-challenge niya, dodoblehin daw. Alam mo, hindi magandang ugali yan, mami. Tsaka parang kanina pinapanood ko, talagang puro pera usapan, Anyway, karapatan po nila yan, Ano lang naman po ako, puro pera kasi. Talagang din, nag-challenge siya na doblehin, Mayayaman siguro itong mga to, Okay, nagsasampalan ng pera, doble, pero patuloy muna natin, guys, Gusto mo, ikapal ko sa'yo ang bank account ko. Di ba, Inano niya na yung bank account niya. Mami, tanda mo, ang bangko nga nagsasara, Bangko na yun, $1 billion na kinikita ng iba, pero nagsasara. Sana all, malaki ang pera, May nag-wave pa sa US. Ay, no! Kung minimalist daw. Okay na daw ba sa 2.5? Doblehin mo ulit, Hindi rin natutulog sa joke, Magkakalap mo yun sa joke. Ano yan? Anyway, low-key lang kami dito. Loki, mami, pinagyabang mo yung bank account mo. Mami, tatawa na ka ng ibang viewers, mami. Kasi na kay mami, Loki lang daw, pero sinabi niya yung bank account niya. Ewan ko, basta may challenge siya, doble daw yung pera. Sabi niyo, Loki, mami, ano ba yan? Ganito lang yung kaya namin. Pero, huwag kang nagdi-dare. Kasi, ang isang sponsor na ninang na nandito, na galing sa Canada, Grabe, kita mo guys, sa sponsor, Actually, may mga ganito talaga, Nakakalungkot lang. Pero tuloy ko lang muna, guys. Hindi siya sa Canada, sa Canada. Take note. Hindi pa umuwi yung galing sa Australia. Australia. Matindi. Ang nandito lang is the US, Canada. Cyprus. Lailo lang.
Low-key lang yan, mami, ha? Pero binabanggit mo yung mga, ano nyo, ha? Kasama nyo sa ibang bansa. Pero low-key kayo yan, ha? From Hong Kong. Ako lang ngayon from Singapore. But, ako taga rito lang ako. Taga-Pangasinan lang. Taga-Pangasinan lang ako. Umikot-ikot ka dito. Kung kaya mong akyatin yun, bundok ng Cordillera. I challenge you. Don't you know that I grew up in Philex Mining Corporation? That is an American government. I challenge you. Mami, akala ko ba low-key lang dapat? Hindi siya nagsabi kasi although okay naman magyabang, pero huwag mo sabing low-key ka, mami. Okay, hindi naman masama magyabang eh. Di ba? Nagsasabi ka ng totoo, okay lang yan eh. Pero yung sabi mo low-key ka, tapos pagmamalaki mo sa agaling, di ba? Parang kontra yung sinasabi ni mami eh. Ayan na. Dave, ano masasabi mo sa mga nag-sponsor sa'yo? So, kung lumalabas, sponsor. Okay? Sponsor, ito yung talaga nagiging problema, no? At totoo lang guys, ito po ang nagiging problema ng mga content creator. Mamaya explain ko po sa inyo kung bakit. Kabayo. Sige, bibili po tayo mamaya. Ay, mabili ka. Lakas mo dyan balay datong. Isang lakas mo dyan balay ni datong. Pangat. May tuktukin naman na yung pintuan. Pag ikaw inuwi ko sa bahay, hindi mo alam kung saan ka papasok at lalabas. Kamata ni Dave. Abay. Dave, ano masasabi mo sa mga nag-sponsor sa'yo ngayon? Akala mo, Dave. Huwag ka maingay! Ini-interview ko ba? Storbo naman si ate, oh. Mami, tama na. Masyado niya namang sinasapawan yung Dave. Nagtatanong nga naman yung kasama mo, ikaw satat ka lang sa dyan eh. Di ba guys, di ba, respeto dun sa tao, dun sa bata. Tinatanong nga kung ano masasabi niya eh, oh. Wait, on the first place, yung Ramil na yan. Teka lang guys, wala, no? Medyo putol na yung video niya, medyo nananapaw to si mami. Pero basahin muna natin guys yung mga nag-comment dito. Mamaya magbibigay po ako ng komento dito. So basahin si Rosemary Imbing Hemalin. Nung napanood ko si Dave sa Divisoria, may something na ako nakikita sa batang yan. Yung araw ng mukha niya, may nagtatagong kataasang loob. Kasi kung ano yung pinanggalingan niya o kinamulatan niya, lalabas at lalabas ang pagka-natural niya, ang pag-ugali. Kahit damitan mo siya at baguhin mo siya, mananaig pa rin sa kanya yung totoong pagkatao niya. Kaya huwag kayong magtaong bakit siya nagsalita ng ganyan sa mga taong tumulong sa kanya na hindi ka dugo. Ako ayoko naman din. Ako, totoo po, no? Ako, humahanga din ako sa batang to. Pero hindi po natin pwede sabihin yung pinanggalingan niya. So, magiging unfair po tayo dun sa kamag-anak. No, sa lahi niya. Ako naniniwala ko po, mabait si Dave ng bata. Naniniwala po ako dyan. Ako, paniwala ko po. May explain ko sa inyo. So, basahin po natin si Ma'am Zenaida Matayo Camizola. Sabi niya, same feather, flock together, dark-minded people surrounded Dave. Darkness never overcome the light. Darkness will not last long. Money cannot buy respect and love. Ito, agree ako dito. Kay Joy FS, kaya pala simula pala ang bigat na loob ko ay Dave at nakapag-isip pa ako dati na magbabago at pagdating ng panahon na kaya niya na. Nagkatotoo din pala ang kutob ko kahit anong gawin ko, hindi ma-feel sincere since then. Actually, hindi po eh. Ako, paniwala ko ng bata mabait to. So, ibabasa pa tayo guys ha. Sino to? Si Che Perez. Ang yabang, Diyos mio, wala ka talaga utang na loob. Tinatawanan mo ibang tao. Nakakaya ka, toy. Dating ang time pagsisiya mo lahat yan. At ang hilina si Obare, kamukha niya at kaugali mga nasa paligid niya. Naku, lola, mas mayaman sa'yo yung niyayabangan mo. So, para sa akin, medyo mayabang talaga eh. Low-key daw, pero pinagyabang niya yung ano niya. No? Yung kanyang pinanggalingan. Star Baby Baliwagan. Grabe ka, Dave. Nagtataka lang ako sa'yo. Bakit parang malaki ang pagkakasalan ni Tatay Ram sa'yo? Sana quiet ka na lang, lumalabas lang wala kang utang na loob. Teresita Inigo, hambog mo, Dave. Kung di ka tinulungan ni Sir Tekram, libog suroy ka ngayon. Binihisan ka lang, akala mo kung sino ka.
Madaming Emeline Arevalo, madaming nakapanood ng kasaysayan mo, madaming naawa sa'yo, madaming nagpasalamat na makuha ka ng Tatay Ram. Bakit hindi mo pinalagahan yun? Nakilala ka na marami humanga sa'yo, ang marami, pero ngayon, marami din nagalit sa'yo, wala kang utang na loob sa nagahon sa'yo sa hirap. Ito guys, no, yung masasabi ng iba na parang pinanggalingan ni Dave, wala pa tayong karapatan na umusga, no, doon sa pinanggalingan niya. Ako po naniniwala ako, no, ito po ay may impluwensya ng ibang tao. Kasi alam niyo guys, no, ako naniniwala ako, pinalaki siya ni Tatay Tekram ng ano pinalaki siya ni Tatay Tekram ng ng maayos, no. Wala siyang mabubutas doon. Ang binubutas kasi, ganito kasi guys, ako kasi dati may mga nireact na din po ako. Ganyan. Usually, yung mga sponsor po, yun ang sakit ng sponsor, no? I-indulge ka nila sa maraming pera. No? Sabi nila sa'yo, no? Kasi pag yan, yung mga supporter minsan, talagang yung mga fanatiko, especially mga fanatiko, hindi ko na po yung sponsor lang, kasi baka may magalit yung iba sa akin. Very specific, fanatiko na sponsor, no? No, ito po in general tong in-explain ko. Ang ugali po ng mga panatikong sponsor, ito po sana makinig po kayo sa maigi. Nangyayari po ito kahit sa mga artista, kahit sa ibang basta mga artista usually. Kasi usually sa artista, sa mga vlogger, may mga panatiko po dyan. Kahit sino po meron yan. So, dito may iwasan. Meron po yan. Ngayon, pag ang problema lang, pag yung sponsor mo panatiko, doon na masakit ng ulo. Usually yung mga yan guys, kapag natuwa sila sa iyo, dumami na yung yung fandom nila. And then may pera sila. Ang problema diyan, may pera sila. Lagi nila sasabihin sa iyo, umalis ka sa poder ng kung sino man yung nagpasikat sa iyo. Napalalabasin nila na magkano lang nakukuha mo, umalis ka diyan kasi sila yung mas naghihigit na nakikinabang sa iyo, na imbes na ikaw. Ganun usually, no? Pero kung iisipin mo, no, kung hindi din naman tinulungan si Dave ni Tatay Tekram, hindi naman siya makikilala Hindi naman siya magkakaroon ng sponsor Pero actually, kung sinasabi ni Dave na pinalaki siya ng Tatay Tekram niya na ginawa siya ng masamang impluwensya, masama yung impluwensya na binigay, tinuruan siya maglasing, magbalaura, mag-addict. Pero the mere fact, kung ang issue lang ni Dave, no, hindi ko pa, ito guys i-correct niyo po kung mali ako, kung yung issue ni Dave is about lang naman sa pera, no, dahil kasi ang usually yung mga sponsor na panatiko, lagi sasabihin niya, na to guys in general sasabihin niya, mas malaki ang kikitain mo. Umuwilay ka, gumawa ka ng sarili mong YouTube o kaya ng sarili mong pangalan. Ganon ang And then, magugulat ka, itong mga sponsor na yun, bibigyan ng pera. Maraming pera talaga ibibigay sa'yo. Ngayon, maiisip, pag ikaw, may hina-hina ka at nakapokus ka lang sa pera, ito guys, hindi dahil inaano ko yung utang na loob baka sabihin, binibida ko utang na loob. Hindi. Actually, the mere fact na nakilala ka ni Tekram, pinakilala ka ng Tekram sa tao, malaking tulong sa'yo yun. Kahit nga sabi mong mas malaki ang nakukuha ni Tekram kaysa sa'yo, actually, hindi mo dapat silipin yun Para kang lumalabas nga ang manager mo, si Tatay Tekram Kahit na masama daanin guys, kahit sa anong mga artist, mas lagi ang malaki ang cut talaga. No? Pag kahit kanino guys, ang pinakamalaking cut yung sa manager. No? Manager, tapos, ang makukuha ng artista, ganito lang. Mga ilang percent lang. Ganun po talaga tumatakbo siya, channel niya yon, pinakilala ka niya, sumikat ka. Most of the time, mas malaki makukuha talaga nung nagpakilala sa'yo. At the same time, si Tekram naman, ginagamit niya naman, kung kumikita siya na mas malakas sa'yo, Dave, ginagamit naman niya sa pagtulong at sa maraming bagay. Kaya nga lang, dahil may mga sponsor, ito guys, babalik tayo sa in general na usapan nangyari po to kahit kanino. Dahil may mga sponsor, ang nagiging problema dyan, yung mga sponsor, liligyan ng mali siya ang utak mo. Usually, sasabihin ng mga yan, umiwalay ka dyan. Kasi ang mga sponsor gusto niyan, sinusolo ka Tapos gusto nila na, pasikate, bigyan ka na lahat ng gusto mo, no? Para syempre, kanila, stress reliever kanila. Pero pag panati ko masyado na sponsor, bibigyan ka na maraming pera niyan. Kaso ang tanong, Dave, hanggang saan kanila bibigyan ng pera? At nakikita mo naman, no? Kasi ngayon sikat ka, na pinag-uusapan ka. Pero darating ang time, kapag hindi ka na sikat, at yung mga yan, siyempre nakita ko, kadalasan matatanda, no? Hindi habang buhay, malalakas yan. Kasabi mo, pinakamayaman sila sa buong mundo. No, kahit nga pinakamayaman sa mundo, nalulugi, bumabaksak, nagsasara yung pera nila.
Yung iba nga, may mga mayaman nagpapakamatay eh. Mga CEO na yun kasi nalulugo yung company nila. Yung mga yan, wag kang pasisigurado, Dave. No? Ako, masabi ko sa'yo, kung nag-stay ka kay Tatay Tekram, mas maganda yon. Huwag mo tignan yung pera. Huwag mo tignan dahil mas malaki na kukuha ni Tatay Tekram. Kasi ganun na yung argument ng iba eh. Sasabihin, hindi, kasi pinagkakitaan siya eh. Pero, hindi naman din siya makikilala. Hindi naman nila makikilala si Dave because of Tatay Tekram eh. No? Kaya lang, ang labanan dito, pera. Nakita ko rito kung paano anin si Dave sa pera ng mga sponsor na to. No? Parang binibigyan ng binibigyan. No? Ako, walang masama yung karapatan, pera nila yun eh. Pero nakakalungkot lang. Tatay mo pa rin si Tekram. Yan yung tumanggap sa'yo. Yan yung nagpakilala sa'yo. Sana, no? Kung pera lang usapan, sinabi mo sa tatay mo. No? Kung pera lang usapan, sinabi mo sa tatay mo. Aminin mo yung totoo. Kasi basta ka na lang umalis. Para sa akin to guys, hindi ko pa ano yung pinaka-ano ng problema nila. Pero it turns out, nalulungkot lang ako. Mas dumikit siya dito sa mga taong to. Ang sponsor, Dave, talagang sa umpisa lang yan. Maniwala ka pag hindi ka na sikat at hindi ka na pinag-uusapan, ang tanong hanggang saan. No? At the same time, what if may mangyari sa'yo hindi maganda? Wag naman sana. Ang tanong, sinong tutulong sa'yo? Sinong mag-aaruga sa'yo? Yung mga yan? May mga pamilya din yan. No? At pag hindi ka na pinag-uusapan, ang tanong, susuportahan ka ba nila? Tanong ko lang naman to guys. At karapatan nila yan. Pero nalulungkot lang ako sa nangyari kay Dave. Medyo na ano siya ng mga sponsor about sa pera. Puro pera. Puro palakihan ng pera. Doon ko narinig eh. Pero wala silang sinasabi na about kay Tekram na ganito yung ugali. Wala akong nakikita eh. No, wala akong ano. Tsaka nakita niya naman talagang lumaki maayos yung bata. No, hindi naman nag-addict, hindi naman gumawa ng masama. So, yun ang masasabi ko dito, guys. Nalulungkot lang po talaga ako dahil naano siya ng mga sponsor, no? Medyo nakuha siya. And I'm hoping na maging maayos talaga sila sa darating na panahon. So, yun lang po masasabi ko, guys. Pasensya na po, medyo napahaba ako, no? At comment down below sa lahat ng mga ano diyan, guys, sa mga supporters natin and sa mga listeners natin. Naawa lang ako kay Dave. Di ako naawa kay Tekram eh. Alam ko, Tekram, alam ko si Tatay Tekram, mature si Tatay Tekram, no, naintindihan niya. Naawa ko kay Dave. You know why? Kasi si Tatay Tekram, alam niyo yung ginagawa niya eh. Pero kay Dave, for me guys, this is only my opinion, hindi niya alam ang ginagawa niya. Para sa akin, hindi niya alam ginagawa niya. At wag siya magpakasiguro sa mga taong nasa likod niya ngayon. Sponsor lang yan. May mga pamilya yan. At hindi habang buhay, lagi nandyan sila. Ang pera, nawawala. Mabilis na uubos yan. Pero yung pagmamahal bilang magulang, yung support, yung tunay na suporta, pag dumating ang panahon na ikaw ay lagpak na, sila talaga yung mahingian mo ng tulong. Kaya Dave, sana mapag-isip mo, huwag mo tignan yung pera issue. Kasi yan ang inaano ng sponsor eh. Malitang kung nakukuha mo, dapat mas malaki sa'yo, humiwalay ka na lang. Usually, ganyan yan po. Kahit saan po nangyayari yan. Maraming ganyan. Pilit nilang kukunin yung idol nila, pagsusuluhin nila, marami po. Sa kalingap lang eh. May mga umalis, di ba? Pero kita mo, nawala din. Iniwanan din ng ibang sponsor. Ang sponsor, hindi habang buhay yan, Dave. Maniwala ka sa akin. Ngayon, napag-uusapan ka. Pero pag dumating ang time, wag naman sana, lumagpak ka. Di ka na pinag-uusapan sa social media. Ngayon, mainit ang issue, pinag-uusapan ka. Kaya medyo mainit-init pa sila sa iyo. Pero ang tanong, kapag yung mga sponsor mo sabay-sabay nagkasakit, may mga matatanda pa na nakita ko. Pero wag naman sana, no? Nagbibigay lang ako ng scenario. What if Dave magkasakit yung mga sponsor mo, maedad pa naman? Ang tanong mo, makukuha mo yung pera nila? Hindi. Unang-una, may mga anak yan. May mga anak yan, di nila pabayaan na makuha mo pera ng mga magulang nila. So, isip ka, Dave. Pag-isipan mo maigi. Huwag ka masyadong ma-indulge sa mga binibigyan ng sponsor. Makipag-usap ka kay Tatay Tekram at tandaan mo, hindi matutumbasan ng pera ang pagmamahal ng isang magulang. Huwag mong tignan ng pera, Dave. Yung masabi ko. Payo ko lang po ito. Kung may mali po ako, i-correct niyo po ako. And nothing personal po. Hindi po ako nang-atake, hindi po ako nakikipag-away. Ayun po based sa aking mga experience at sa mga nangyari. Pero kung sa tingin nila, mami, maganda intention nila,
nasa kanila na yun. Pero nasa inyo pa rin guys ang pagpapasya kung ano mako-comment nyo sa issue na to. At maraming salamat sa Diyos at disbursan nyo again. And to God be the glory guys. At samahan nawa kayo ng Panginoon. See you next time guys. Bye-bye.